pamintuanin lu iya tu ating banwa lumuhod po tayo at bigay galang sa katauhan po ng Mahal na Apo Kunching. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Sa Kanya ang kalayaan, malilinis na pag-iisip ay Kanyang maibibigay kaninuman. Paghugas ng kasalanan, tunay na Kanyang alay, upang matigib ng kagalakan, Kanyang anak na mga minamahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Kay sarap namnamin ng mga kaganapang mabuti sa buhay ng tao, na kung ang lahat lamang ay tunay na makakadama at makakakilala sa Kanya, sino nga kaya ang maghihinag pa? Sino nga kaya ang magbubuntong hininga sa galit niya? Sino nga kaya ang mawawala ng pag-asa? Mapapatotohanan mo ang paglingap ng Ama at pagpapadama niya sa iyo yung kasalukuyang kang may dinaranas. Subalit, nandun yung kapayapaan ng pag-iisip, yung lakas na kung paano mo nakakayanan. Yun ang Ama. Ganun. Nawa sa bawat araw, matutunan ng tao kung paano makiisa at pagkaisa sa kapwa nila. Kung pagninilayan mo ang lahat sa banal na aklat, wala namang nailathala na masama. Lahat mabuti, nakakabuti, nakakapagpalinaw ng isip na madilim, nakakapagpabago ng damdamin, nakapagpapasigla ng kalusugan at kalakasan, nakakapagpatibay ng loob, nakakapagpatatag ng desisyon ng panukalang tama, nakakabahagi ng tamang pag-iisip. Yaon ang banal na salita. Na kung babaybayin nyo lahat sa banal na aklat, kung papaano ang pagkilos ng Ama
sa buhay ng bawat isang anak niya na mula pa sa simula ay walang tugot, walang humpay. Ngunit, bakit nga ba may nalilisya pa? Bakit nga ba may nag-iisipan ng di maganda? Bakit nga ba may gumagawa pa ng di mabuti? Bakit nga ba may nagpapakasama pa? Ano ba kaya ang dahilan kung tatanungin mo? Ano ang dahilan? Bakit kaya? Mga mahal, ang katugunan ng Ama ay yaong hindi siya kinikilala na lubos. Tamang sinasabing Panginoon ko at Diyos ko, ngunit di nila dinadama kung sino siyang tinatawagan. Hindi siya kinikilala na kung papaano ba siya nakikipagtotoo at nakikipagtipan sa mga anak niya, sapagkat kung dinadama ang kanyang paghahari at ang pagmamahal niya ang kanilang nararamdaman, tunay na wala na nga magsasabing, bakit nga ba may mga nagaganap pang kaukulan na kayang lilangin, mandaya, dayain ang kapwa, samantalang kay buti ng Ama, samantalang kay dakila niya, samantalang napakabuti talaga niya. At kung babaybayin niyo lahat ito at maunawaan niyo, tunay na ang daming ginawa ng Ama. Mula sa unang tipan hanggang sa bagong tipan, sa lahat ng mga pahina, mga kataga, mga talata, mga pahayag na napakabuti. Lahat ng na tinatawag nilang kapitulo, versikulo, hayag, etc. kung ano wag ng tao. Subalit ang pinakamahalaga, ang salitang banal ng Diyos. Sapagkat hindi naman ito mailuluwal ng tao, at di kayang isaysay ng tao ito, at lalong hindi kayang gawin ng tao ang mga naganap dito. Hindi kayang tao ang gumawa, sapagkat hindi kayang gumawa ng taong hiwaga ay gagawin, tulad ng mga pinagaling sa napakahiwagang kagalingan, tulad ng mga inaalihan ng masasamang espiritu, pinangungunahan ng demonyo. Mga minamahal, ano nga kaya at ang lahat ng tao ay kumilala sa Ama? Tingnan nyo, kung halimbawang lahat ay kakilala ng Ama, nagmamahalan at nagpapahalagahan, kahit na sino pa kapag kaharap mo at nakaharap mo, nakausap mo, kapatid, kumusta ka na? Sapagkat ang lahat pala ng tao, tuwiran nga magkakapatid sa Diyos Ama. Sapagkat ang pinagmula ng isang katauhan ay si Adan lamang, at naging kabiyak ng puso na kinuha sa kanyang tadyang ay si Eva. Kaya nga mga mahal na kapatid, mga minamahal sa Ama at sa Anak, sa pamamagitan ng Espiritu, nawa ay mapagnilaya ng lahat ng tao kung ano ang buhay na kaloob ng Ama. Buhay na masaya, buhay na maligaya, buhay na kasiya-siya, yaon ang nais ng Ama. Hindi buhay na magulo, hindi buhay na puro kapahamakan at dusa. Pumasok lamang ang kapahamakan, naganap lamang ang paghahari ng kasamaan nang lumabag ang tao sa Ama. Buhay ba ang Ama? Bakit? Dan ang pangako ng Ama kay Eva at Adan, ang paraisong mainam. Subalit, nagsimula ang mga pagpapakilala na kapag ang Ama ay siyang kinalaban mo at naging sutil ka't palalong anak niya, papasok na ang gulo ng tao. Buhay ba ang Ama? Bakit? Sapagkat kung walang pagkakasala na nagsimula kay Cain, ang paggawa ng mortal sin, dahil sa inggit, dahil sa hindi magandang naging damdamin ng inggit na dulot ay kasamaan, doon pumasok ang masamang gawa.
sariling kapatid pinaslang dahil sa pagkainggit na bakit siya'y kinalulugdan ng ama, bakit yung mga hain niya'y kinatutuwa niya, ba't natutuwa siya? Anong sinabi ng ama? Kain, labanan mo yan. Sapagkat ang pagkakasala ay para isang kuweba na pinapasok ng leon. Yaon ang pag-iisip ng tao na parang ungol ang damdamin. Pinapasok ng masamang pag-iisip na kapag ang damdamin ang nagkaroon ng pandama sa masamang pag-iisip na ito, doon na lumalabas ang kasamaan ng tao. Kaya ito ang pinupuksa ng ama, pinapatay niya. At ano ang binubuhay niya? Ang pagmamahal niya. Ano ang inaalis niya? Ang magulong pag-iisip upang kung payapa ang isip, kampante ka, patag ka. Kaya't kung ganito ang buhay, kung lahat ay nagmamahalan, kaparte ng kapwa niya, kaparte ng buhay niya, parte ng buhay niya, kaparte ang kapwa niya, sino nga pa? Sino pa nga ba ang gagawa ng di mabuti? Lahat ang gagawin ay kabutihan. At hanggang sa muusad ang panahon na nakita ng ama kung papaano ang mga tao ay talagang nagkakamali na at malabis na. Kaya anong ginawa niya? Winasak niya ang Ninive. Diba? Ang Babylonia. Yaon ang bayang Babylonia na winasak niya. Kung babaybayin nyo, sapagkat binibigyan niya ng pagkakataon na magbagong buhay ang tao para siya ay makapagbahagi ng tapat at totoo. Subalit anong ginawa? At naiba ang mga salita, ang mga wika noong gumawa ng Torre ni Babel. Sapagkat kung ipagpapatuloy ang paggawa nila ng Torre ni Babel, gusto ng lamangan ng Diyos na lumikha sa kanila. Gusto na nilang mas higitan pa ang talino niya. Sino makahigit sa talino niya? Kaya anong ginawa ng ama? Giniyagis niya ang kanilang mga isipan. Binago niya ang kanilang mga salita, kaya hindi sila nagkaintindihan. At doon na, hindi na ipagpatuloy ang paggawa ng Torre ni Babel. Mga minamahal, ano ang ibig sabihin niyan? Napakatarik ba ng iyong isip na gusto mo'y maabot mo lahat, makamtan mo lahat? Wag, sapagkat kung kailan ka nagpapakatarik, nagpapakataas, ay gagawin ng ama ang paraan ay bagsak ka. Ang nais niya ay patuloy na pagpapakababa upang makamtan mo ang na pagpapala ng kapayapaan, ng galak at ligaya ng buhay. Buhay ba? Kaya nga ng panahon ni Noe, maliwanag ding pinakita niya, mga minamahal ko, kung babaybay niyo ang istorya at ang Espiritu Santo ang sa inyo ng panahon ni Noe, maliwanag niyang pinakita na kaya palang gawin lahat talaga ng Ama. Kaya ang sumusunod naman sa kanya ay tunay na napapakita niya ang hiwag at himala niya. Ano ang ginawa ni Noe? Sa habilin ng amay sumunod siya. Gumawa siya ng isang daong na doon ay sasakay ang kanyang pamilya at ang mga hayop na pinagparis-paris niya. Lahat ng mga hayop na nais ng ama na isakay doon ay sinunod at tinanong si Noe. At doon na nga niya ibinigay ang pagtaas ng baha na lahat ay nalipot. Wala kang makikitang patag. Lahat ay tubig na lamang. Sapagkat pinakita lamang ng ama sa isang iglap na naisin niya, ang lahat ay may guguho niya. Buhay bang ama? Lahat kaya niyang guhuin ang pangarap mo kung hindi tama. Ang gawa mo na hindi tumpak. Ang mga iniisip mo na masasama. Kaya niya itong tapusin. Kaya ano lamang ang hindi niya tinatapos at ano lamang ang hindi adlangan. Yaong pagpapakabuti, yaong mabubuti na gawa at adhik sa lupa. Kaya
Sa panahon ni Abraham, sinabi niya, darami ang iyong mga inapo. Magiging kasindami ng bituin sa langit. At pagkatapos, sinabi niya kay David, magiging kasindami ng alikabok ng buhangin sa dagat. Na sino nga ba ang kabilang ng buhangin sa dagat? Sa makatwid, laksa ang ipangalat mo sa buong daigdig. Sabi niya, kalatanin ninyo ang buong daigdig. Kaya naman, nang dahil gusto niyang makalatan ang buong daigdig ng kanyang mga anak, ano ang naganap? Nagsidami ang mga tao. Subalit, sa pagpaparami niya, pinakita pa rin niya na kung hindi niya gustong magkaanak ang tao, mayroong na baog. Hindi magkaanak. Subalit, linalabas man ang katotohanan na sinabi niyang hindi nagkakaanak. Kapag ginusto naman niyang magkaanak, walang baog, walang tuyot sa kanya sa panahon ni Abraham at ni Sarah. Walang matanda sa kanya kapag ginusto niya. Kahit matanda ka na, kahit tuyot ka na, napananariwa niya ang gusto niyang mapanariwa at napapabata niya ang gusto niyang pabatain. Mga minamahal, ano pa nga ba ang hindi kaya ng Ama? Na kung babaybayin mo at tunay na pagtitiwalaan mo at matitigib ka ng pananalig at pananampalataya sa isip at damdamin mo, nakatimo, nabubuhay ang lahat ng hiwaga at himala niya. Nagkakaroon ka ng pag-asa, nabubuhay ang pag-asa mo sapagkat binuhay ng pananalig at pananampalataya mo. Buhay ba ang Ama? At inyong pagtiwalaan, sapagkat may buhay. Nang sabi nga niya, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang nilalang. At hanggang sa mabilis na pangyayari, dumating na ang anak na kabugtog-bugtungan upang doon ay iyalay at baka sakali nang wika nga niya, mapagbago niya ang mga anak niya. Sumunod na sa kanya sa tunay na batas at tuntunin niya, sa tunay na damdamin niya ay makadama sila. Subalit bigo pa rin siya. Binigo pa rin siya ng mga tao na napakaganda ng layunin niya. Napakabuti ng hangarin niya. Walang dilit iba ang pag-isahin niya ang mga anak niya, ang magkaisa sila, ang magmahalan at malikom ang para sa kanya. Kaya hindi pa rin natapos ang pagbibigay niya. Pinatotohanan niya na ang isinilang na katawan ay mamamatay at ibabalik ang espiritu na buhay at magbabalik ang espiritu na ibubuhay niya na at bububuhay na dito sa lupa. Ito na nga ngayon sa panahon ng inyong katauhan. Na kung bilang pagkatao at kuntsing na pangalan, hindi ito mababaybay sa inyo ng marapat na pagnilayan. Ganon kahiwaga ang buhay ng tao. Sapagkat mahiwaga ang nagbigay at bumuhay. Kaya't kung papaano tao ang wika nga niya, ang hindi mo kaya, ihalay mo sa akin, ako ang may kakayahan. Subalit, tandaan mo kung anong gusto mo, huwag mo itong gagawin na labag sa akin ang iyong tutok din. Sapagkat kung paano mo nilalabag ang aking mga tuntunin, nilalabag mo ang aking kagustuhan, ikaw din naman, anak ko, ang siyang nasasaktan at nasasakitan. Sapagkat ako'y tunay mong magulang na sa iyo'y nagmamahal. Sapagkat ako ay ako nga, noon, ngayon, at magpakailanman. Yaon ang sa tuwin ay paalala ng Ama, at sa tuwin ay habili naman, kumilala kayo mga anak ko't sumunod sa akin. Sapagkat akong sinusundan nyo'y matwid at totoo kanino man. Buhay ba ang Ama? Kaya kung walang dadatalan para bahaginan ng pawang katotohanan, ng pawang katapatan, sino ang bibig na mangungusap sa banal na iuulat? Walang banal na nilanglang. Lahat ay nagkamali, lahat ay nagkasala, kaya pinapaging dapat ng Ama na ang pagkakamali ay maitama, na ang pagkakamali ay maituwid, na ang kasalanan ay mapatawad,
na ang pagkasutilay maparang at magbalik loob at manumbalik lahat sa Kanya ang Kanyang mga tunay na anak na matatawag. Yauna nga ang sa Kanya'y kumilala, tumatanggap na nagsusumakit at nagsusumikap, tuparin at tupdin yaong Kanyang mga layunin. Subalit, doon naman pumapasok ang katotohanan na nang dahil ang tao ay walang pangunawa, makitid ang pangunawa sa larangan ng kanyang kabanalan at kabutihan, ang mga nagsusumakit at nagsusumikap naman kanyang mga anak na natuto at kumilala sa kanya, pinasasakitan. Kaya't sa panahon ng mga apostol na hinirang, na ipagpatuloy at pinagpapatuloy nila ang iniwan ng isang tunay na guro, ginawa pa rin ang kalapastanganan. Subalit winika nga ng Ama sa panahon ng kanyang propeta Joel, babae at lalaki, bata at matanda, daratalang takda, espiritu niya ay matatanggap at maghaharing ganap. Mga minamahal, lahat ng nangusap sa hindi nila namamalayang pangungusap mula sa mga unang bahagi ng tao, katulad ni Moises, nangusap sa hindi niya kabatiran, inuukit, ginuguhit, tinatala ng Ama sa pamamagitan ng kidlat sa mga batong tinapyas ang kanyang mga salita, na ibig sabihin, gawin niyong liwanag ang aking salita, gawin niyong batong sandigan ang aking aral, at kailanman ay hindi kayo madudupilas at maliligaw, sapagkat ako ang tabak na titimo sa inyong puso't isip, na kung kabilaan ang liwanag tulad ng kidlat, magliliwanag ang inyong diwa, makakamtan ninyo sa puso ninyo ang tunay na galak. O tao, katulad ng dalawang tapyas na bato na daladala, ang dalawang pag-iisip ninyo, ang kaliwat kanan ninyo, na dapat sa dalawa ninyong sentido'y mabuhay ang salita ng Ama, hindi ang kung ano-anong salita na di dapat pakinggan at dapat mangibabaw, kundi ang salita niya na patuloy na winasak ng tao, sapagkat sa galit ng Ama, init siya naman nitong si Moises. Yaon ng patotoo. Ang damdamin ng Ama ay naging damdamin ni Moises, kaya't ang salita niya na winasak ng tao, si Moises ang naghagis. Hindi niya ito pinahintulutang mawasak, binuo pa rin ang Ama. Nilathala pa rin ito, pinagpatuloy pa rin, kaya't muli ay nagtala siya. Tao, ito lamang ang ibig pahatid ng Ama. Winawasak niyo man ang aking mga banal na salita at aral sa inyong diwa ay di makatimo, patuloy pa rin ako magbabahagi, maglalaganap dito sa lupa. Kaya, sino ang magpapahayag ng gayong pag-uulat? Sino ang maglalathala ng gayong kataga? Walang magbibigay ng mabuting balita at mabuting salita na nagbibigay buhay at aral sa lahat, maliban ang bumuhay at nagbibigay buhay. Maliban ang espiritong walang kamatayan, na kung tatanggapin ng tao, mamatay man ang katawan, magbalik man sa labok, buhay pa rin kakamtin niya sa pamamagitan ng kanyang kaluluwa, na doon ay tatahan sa piling ng pinaghahandaan, na nauna lang ang tagapagligtas at pagkatapos upang ipaghanda kung saan pipiling lupa, kung sino ang sakanan at kaliwa. Mga mahal, ganang pagkatao, walang talinong baybayin ito. Ganang katauhan, walang saysay na mangusap. Subalit kung kayo'y may pandinig, nagkaroon kayo ng baliwanag na pag-iisip at mapagbubulay-bulay ninyo yaong sa aki inilahan. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, patuloy ang pagpapaumanhin ng Ama, subalit patuloy din ang pagkilos niya
Patuloy ang pagpapalaganap ng aral niya, subalit patuloy pa rin ang paggawa ng paglabag ng mga anak niya. Patuloy siyang bumubuhay, subalit patuloy pa rin may namamatay. Patotoo lamang niya na walang mabubuhay sa buong panahon sa lupa, maliban ang kanyang espiritu ng katotohanan at ang kanyang buhay na kapangyarihan. Kaya't kung lahat lamang ng tao ay nakasalig sa kanyang katotohanan, hindi nga ba't mabubuhay sa puso't isip ng tao na may bukas pa na dapat mong talikdan pagdapit ng hapon, yaong dilim na sinapit mo, mangarap ka't magnasa ka, kinabukasay, nasa liwanag ka na. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Kaya naman, ang mga nagsusumakit at nagsisikap ng pangsanlibutan, nakakamtan nila'y pangsanlibutan. Subalit ang nagsusumakit at nagsusumikap na pang-espiritual, namumuhay sila sa pang-espiritual na pamumuhay. Ngunit at pasubali ng Ama, maaari niyong pagsabayin na mamuhay kayo sa sanlibutan na taglay ninyo ang kanyang kadakilaan kung tatanggapin niyo lamang ang kanyang espiritong banal. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Doon sa puso't isipan ninyo, makapamamayani ang katotohanan, sa damdamin ninyo'y makapaghahari ang tunay na kagalakan. Pagharian kayong lubos. Kaya nga't ang nabubuhay sa laman ay namamatay, subalit ang nabubuhay sa espiritu ay may buhay na walang hanggan. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba ang Diyos? Buhay nga ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Kay sarap sa piling ng Ama, di mo man siya nakikita. Ang bawat aral at kataga niya, nagbibigay ng sigla. Halina, halina kayo, magbulay, magnilay kayo sa puso't isipan nyo. Tantuin yaong aral ko, buhay na buhay sa inyo. Yaong Amang tapat at totoo, salita niya'y hindi magmamaliw, kailanman ay hindi mapaparang. Patuloy na mapapalawa, mapapalalim niyang ganap, yaong isip na makitid, yaong mababaw na pananalig. Halina, halina o tao, namnamin nyo ang Ama. Sa puso ninyo'y manguna, sa tuwina'y siya ang madama. Bawat araw at gabi, tanglaw siya sa lahat, walang kamatayan.
mamamatay, yaong pagmamahal niya, taglay ng bawat isa. Kapag tinanggap na lubos ang kanyang pag-ahari, halina, halina kayo, tuwirang pagnilayan nyo. Sino ang bumuhay sa inyo? Sino ang nagbigay ng buhay? Walang dilit iba kundi ang Ama. Sa pamamagitan niya, ang lahat ay makakaya niya. Manalig, magtiwala sa Kanya. Ano ang binubuhat mo na hindi nadarama niya? Kung mabigat o magaan, anong hindi natimtim niya? Ang lahat ay natitimbang niya. Ang lahat ay masusukat niya. Ang lahat ay makikita niya. Ang lahat ay maririnig niya. Ang lahat ay magagawa niya. Ang lahat ay umasa sa Kanya. Ang lahat ay makamtan siya. Lahat ng sa Kanya ay maghahanap, makasusumpong na lahat. Nekarameneyahana, nekarameneyahana. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Totoo ba siya? Kaya nga ang wika niya, walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tatalukbungan ang banga, tatakluban ang banga o ilalagay kaya sa ilalim ng higaan. Sa halip, inilalagay ito sa talagang patungan upang makita ng mga pumapasok ang liwanag. Yaon ang pawang katotohanan, ang liwanag ng tao ay hindi maaring ilagay sa talampakan, kundi ito'y nasa uluhan ng bumbunan upang doon ay matanglawan at masikatan ng lahat ng kanyang mga kapwa nilalang. Mga minamahal, walang natatago na di may lalabas. Kaya ang lahat ng lihim at panukalang mabuti ng Ama ay nais niyang mailantad sa lahat ng kanyang mga anak na nagnanasang siya'y kilalaning ganap. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya naman, kung matagal kang nahimbing sa pagtulog mo, sigurado, kung di ka magigising, patay ka. Kaya sa pagtulog man, kailangan, gaano ka man himbing, magising ka. Sapagkat hindi maaring maghapon magdamag, ay tulog ka. Gayon din, kung matagal ka nang nahihimbing sa kamalian, at nabubuhay ka sa hindi katotohanan, kailangan magising ka sa katotohanan at makilala mo ang magbibigay sa iyo ng tunay na katotohanan ng buhay. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagarian kayong ganap. Yan. Ang lahat ng pananalig at pagtitiwala ay sama. Dapat ilaga. Hindi sa kanino man. Sa
sa bagay, sa tao, o sa salapi, kundi sa Ama, sapagkat ang lahat ay kaya niyang ibigay. Mahal na mahal ko kayo. Tiwalang gawin mo ng mahirap para sa iyo na maganap ay magaan mong panaligan na mangyayari at ipangyayari sa ikabubuti mo bilang anak ng Ama. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Kaya, napaka-imposible man ang iniisip mo, panaligan mong dahil mahal ka ng Ama, dahil kilala mo siya, dahil pinagsusumikapan mong siya, tanggapin mo, tugon ka sa Kanya, sumunod ka sa Kanya, ang mo at panaligan mo, ang mahirap man para sa isip mo na mangyari at matupad ito, tanggapin mo sa puso mo, pangyayarihin Ama mo. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkinap, tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkinap, tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkin at tanggapin. Habang nagpapakatotoo ka at pinagsusamakitan mong magbago, hinahamon ka naman ng tuksong magkasala ka bilang tao. Subalit kung totoo mo ang tinanggap ang Ama, doon mo mapapakita at mapapakilala sa Kanya na habang naninikluhod ka't paluha-luha ang iyong mga mata,
Doon siya habag na habag at awang-awang, tuwang-tuwa siyang nakikita. Yung pagsusumakit at pagsusumikap mo bilang anak niya na nagpapakatapat sa kanya. Mga minamahal, katotohanan ng sakit tinuturan. Ganang pagkatao'y bakit ito babaybayin? Ano ang pakinabang ng katauhan ng kapwa mo nilalang na ito'y dapat pang isiwalat at ilaganap sa lahat? Ano ang pakinabang ng kapwa nyo kung ito'y ihahayag? Ano ang kapakinabangan ng pagkatao ng kapwa ninyo? Ito'y dapat na ilulat. Wala. Subalit, ang Espiritong sa inyo'y nakikinabang at makikinabang kayo. Yaw ng layon, kayong lahat ay makinabang sa tunay na pakinabang at kayong lahat ay maligtas sa tunay na kaligtasan. Sapagkat kung lahat ng anak ng Ama ay totoong makikisa sa Kanya, ano nga bagang kay saya at kay ligaya ng bawat isa? O tao, ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya nga, kung papaano mo sinisiwalat, magtibay ka, anak. Sa'yo naman dinaratal bilang isang taong nangungusap upang mapabatid niya rin sa'yo na dapat ka rin sumunod. Kaya't doon, binibigay niya rin kung papaano kanya patatatagid, patitibayin, na habang sinusunod mo siya, lalo mong napapatotohanan, totoo pala siya ang pagmumula ng katatagan. Habang sinasabi mong magbago ka, anak, ikaw rin na nagsasalita, ang nais ng Amay, gawin mo ring tama, gawin mo ring makasunod, makatalima sa iyong mabubuting ginagawa, ay maging isang tunay kang halimbawa. Habang pinangungusap mong, anak, makinig ka, ikaw rin ay marapat na higit na makinig, sapagkat ang nakikinig ay yaong katotohanan ang iniisip at ninanasa. Habang sinasabi mong, anak, magpagalak ka, habang hinahamon mong magpagalak sa kapwa mo, ikaw na may dinadaluhong at inaagaw ang galak mo, subalit lagi mong tatandaan, kailan may dimaagaw ng tao at ng sino mang demonyo, ang galak na kaloob ng Ama, sapagkat siya ang tunay na galak sa buhay ng tao. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, ang nais lamang ng Ama, kung papaano ang layon mo'y maging masaya at maligaya, mithiin mo ring maging totoo ka sa Kanya, sapagkat ang pagmumula ng iyong ligaya at saya, walang dilitiba ang Ama mong makikipagtapat ka na tapat sa lahat ng anak niya. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ay, buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Kaya nga ang sabi, katulad ng mga alagad, na kung mararamdaman ng tunay na mga totoo at tapat, tulad ni Berhel, isang kayamanan siya ng magulang niya, sapagkat wala man siyang pinag-aralan na sinasabing di nag-aral, aba, nakahanay siya sa mga profesional kung paano siya ay nagugustuhan na mangusap, na binabahagi ay ang liwanag at kung paano siya ginagamit. Sino may kaloob niyan? Sino may kagustuhan niyan? Ang Diyos, hindi tao. Buhay ba ang Diyos? Gaano man ang pagmimithi mo, nagustuhin mo, kung di kalooban ng Diyos na itatala sa isip ng kapwa mo, walang gugusto sa'yo. Kaya magaling ka na at mapakabuti ng ginagawa mo para sa'yo. Kapag nakikita ng Ama hindi mabuti, mapapahiya ka pa eh. Buhay ba ang Diyos? Subalit, kahit hindi ka magpasikat at magmagaling sa kapwa mo, kapag nakikita ng Ama totoo at tapat ang ginagawa mo, siya mismo ang magbibigay ng galak at ligaya sa puso mo. At siya rin ang magbibigay ng tagumpay mo, sapagkat siya ang puno ng pinakamabuting puno. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, kaya nang dahil pinakamabuting puno at napakabuting puno, napakatibay na puno
ang bunga niya rin ay napakasarap at napakatatamis. Yaw na nga ang kanyang mga banal na salita at banal na aral na kung nanamnamin ng tao ay magbibigay sigla at buhay, at ang kanyang pinakagawa, yaong walang dilitiba, kundi kabanalan. Mga minamahal, ang banal na amay nananawagan, hindi para ang tao ay gawin niyang parang turumpong paikutin, kundi kung susunod sa kanya, ikaw na mismo ang mapipihit ang isip at damdamin para sundin at tukuyin mo ang kanyang layunin. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ang pangungusap ng banal na Espiritu, para bagang katulad sa mga nananalumpati na dinidiktik, parang ine-emphasize nila talaga kung sino sila, kung ano gagawin nila, subalit din nila nasusunod. Subalit ang Ama, dinidikdik man niya ng salita niya, matikas man niya at matibay na parang pasigaw at parang galit kumisan na hindi naman pala't pagmamahal lamang yaon. Subalit tinutupad niya. Hindi siya sinungaling. Sa pangungusap niya, sa pananalumpati niya, ay di siya sinungaling. Tapat, totoo siya. Kaya ang bawat isa, kung makikinig sa kanya, mapapabuti sila. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay nga ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Kaya yamang buhay siya, mabuhay tayo sa pag-asa. Pagpalain kayo sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Magsihayo kayong may galak sa puso nyo at matigib kayo ng tunay na kasiyahan at kalakasan ng pananampalataya at pananalig, at sa gayon, anuman ang sa inyong sa isip ay mabuti at tinutupad ninyo, ipagpatuloy nyo, tupdin at ang Ama ang kantabay at kasama nyo, sapagkat ang layon at nasa niya ay walang dilit iba kundi kabutihan. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Tayo na po, mga minamahal ko.